Entrada 1, 2, 3, smile. May outing yung mga amo kahapon. Yung gathering nito, madalas na ginagawa pagka winter. Magre-renta lang naman yan sila ng bahay na parang bahay bakasyon. Ang tawag nila dyan is tirahan. Alauna daw, sabi ni amo, ready na ang lahat. Kaya naman, naghanda ako umaga pa lang. Hindi pa kami nakapagkapin yan. Yung hoodie ng jacket ko, nilagay ko talaga yan sa aking ulo kasi nga basa pa yung buko and sobrang lamig. Una kong ginawa dyan, nagsalang tayo ng malagkit dahil gusto kong gumawa ng biko para i-share doon sa mga kababayan natin. Natuwa lang ako sa packaging ng malagkit na yan dahil popular, tasty, malagkit from Philippines yung nakalagay. 1 kilo para sa akin, itong 2 can ng coconut cream ay kulang. Kaso, ito lang yung meron ako kaya pagtyagaan ko na. Hindi ko na pinalatik yan para magkasya. Pero at least, meron tayong muscovado sugar. Kalahating kilo yan, yun pa yung natira ko galing from Philippines. 1/4 lang yung ginamit ko dyan. Buti na lang, meron pa tayong ganitong sugar kasi wala din akong brown. Kung hindi, para tayong kumakain ng biko na puti. Then, nag-add ako ng 1.5 cup yan ng white sugar dahil wala tayong brown. Pero kung merong brown, di mas masarap. Yung gusto ko talaga sa biko sana is yung chewy. Para ma-achieve yan, kailangan natin ilatik dahil magmamantika yung ating gata sana. Kaso lang, medyo kulang. Kaya ayun, pinakulo ko na lang yan with the sugar and the muscovado sugar. Tapos, pinaano ko na lang yan, pina-reduce ng kalahati at least. Saka ko nilagay yung ating sinaing na malagkit. Inuna ko talaga tong gagawin bukod sa request ni amo na salad. Kasi pagka mag-istiraha or pagka ganitong mga gathering yung mga amo, yung part ng amo kong dadalhin talaga is yung salad. 2 kind yun na salad. And pang maramihan kasi buong pamilya, buong angka nila ang nandun. Kaya bago ko i-prepare yung lahat ng yun, inuna ko muna tong biko para ma-in-in siya. Hinango ko muna yan or kinuha ko muna dun sa ating burner para mabilis at hindi ako mahirapan maghalo. And after kong nahalo yan lahat, na wala ng puti-puti or wala ka nang makitang bigas na puti dyan, ay nilagay ko na balik doon sa initan or pinain-in ko muna saglit para magkaroon siya ng tutong. Masarap kaya yung biko na may tutong. Masarap sana yan pagka takipan ng dyan, dahon ng saging pagka main-in. Kaso lang wala tayong dahon ng saging. And yes, yung piko ko sa Pilipinas, naglalagay din ako ng balat ng kalamansi. Mabango din yun. Uli kaya pandan. So yun na yung ating dadalhin. Yung black na Tupperware dyan is para yun kay Marlene. Kasi si Marlene hindi siya makasama. Dahil si Leila ay nandito, sakto dito siya natulog bago yung ganap kahapon na to. And kinuha niya umaga. Meron kasing invited kasi yung alaga niya ng kasal ng uncle daw. Kaya hindi sila makasama. Kaya sinaparitan ko siya ng sa kanya. And ito na yung salad para sa mga amo. Marami talaga yan. Small cut lang naman yan yung regular salad para sa rice. Dito is yung mga cucumber, kamatis, white onion, at maraming lettuce. Ko lang yan, small cut ko lang yan siya. Tapos, sabi ni amo, mas damihan kasi nga, medyo marami-rami na rin yung mga nadagdag na pamilya. And ito yung first gathering na may bago silang miyembro, yung asawa ng bagong kasal. Hiniwa ko na lahat yan, tapos pinaibabaw. Hindi ko muna yan minix, doon ko na imimix kasi nga, yung kain nila, like mga bandang 4 or 5 pa yan. Yun na yung lunch nila. And yung dinner nila is yung palapit na kaming uuwi, mga bandang 9 or 10 ng gabi. Pagka ganito, bibili yan sila ng pagkain sa labas. Then, sinunod ko na tong kutsinta. Plano ko talagang gumawa ng kutsinta. Kaso lang, nahuli to dahil nag-aalangan akong gumawa dahil gawal na din sa oras. Pero nahabol ko pa din naman. So, 2 cup ng cassava flour or tapioca flour, 2 cup ng all-purpose, and 2 cup din ng sugar. White sugar ang gamit ko. Pwede naman brown. And then, 1 tablespoon ng ubi flavor. Kung ayaw nyo ng ubi flavor, pwede naman yung regular na kutsinta lang na kulay. Ang ilagay nyo doon ay, food coloring na orange or atsuete. And then, naglagay ako ng 1/2 tablespoon doon
ng Lehia water. Yung cassava flour na yan, hindi talaga makakita dito sa mga bakala. Kaya nung galing akong Pilipinas, nagdala talaga ako ng cassava flour. And pag naubos yung 1 kilo na yan na dala ko, wala na din. Pati yung Lehia water, dala din yan galing Pilipinas. I-mix lang yan together. Tapos, para hindi siya magbuo-buo, isi-strain natin. Dahil sa nagdo-double time tayo dyan, meron pa akong gagawing salad dyan from Mang Amo. Na request, blended tomato salad naman yun. So, madali lang yun. And while nagmi-mix tayo dyan, naka-boil na tayo ng water para isi-steam to. Madali lang naman yung kutsinta. 10 to 15 minutes luto na. And ang aking mga hulmahan, ito na nga kasi. Itong hulmahan na to, matagal na to sa akin. Gamit ko ay yung cheddar na Kraft cheese na can. Kasi yung pink na yan, marami yan dati. Gumawa ako ng puto. And sa kasamaang palad, nasunog siya dahil natuyuan ng tubig. And yan na lang yung natira, yung 6. So yung ginawa ko, nagkukulikta ako ng can ng Kraft cheese para magamit. Maganda din naman to sa puto, pero sa kutsinta, medyo mahirapan ka, lalo na pag mainit patanggalin. So, kailangan palamigin mo muna. Ito sa mga oras na to, sabi ko, kahit isang salang lang na madala ko. Dahil dinobol ko kasi yung recipe na yan. Kahit isang salang lang madala ko, di bali na yung iba na maiwan sa bahay. Kasi nga, 30 minutes na lang bago kami aalis, na sinabi na ni Amo na alauna. Kasi sila Bel, kahapon, nauna na sila kasama yung amo kong lalaki at mga bata. Nauna na yan sila lagi pag mag-istiraha kasi nga yung mga bata para mahahaba yung laro. So ako, yung amo kong babae, madalas yan maiwan kasi nga gagawa ko ng salad or minsan magre-request din sila ng cake. So yung kutsinta, madali lang yan, 10 to 15 minutes until ganyan na yung kulay niya, mag-iba na siya, parang glossy na pagka-purple. Okay na yun. And ito pala yung ating sauce ng ating salad, yung small cut salad, lemon, at olive oil and salt. So, yun yung dressing ng ating salad. Doon ko na lang yan siya i-mix para hindi siya mag-watery. And ito, sinunod ko na agad tong blended na kamatis. Inuna ko yung lemon para hindi mahirapan yung blender. So, yung kinat ko dyan na kamatis, kulang pa yan. Nagdagdag pa ako ng ganyan din kadami para magkasya sa kanilang lahat. Yung kamatis na yan, blender lang yan with garlic and yung coriander na fresh. Yung iba nito, pagka mag-request sila ng spicy, pwede din naman mag-blend ng may chili na ganito. Itong dalawang salad na request ng mga amo, ito talaga madalas yung i-prepare nila ng kabsa or yung mga moton ba na with rice. Ito talaga yung mga kanilang mga salad dito na nire-request. At dahil nga nagulang yung kamatis, nag-add pa ako ng lemon, nag-add ako ng kamatis. And then, ilagay na natin yung ating garlic at yung coriander. Pagka kakain yan sila, ako na din ang bahala doon para ilagay doon sa mga maliliit na mangkok. Pagka mag-serve kasi yung ganyang salad, dapat nakaseparate na yan siya or nakalagay na, nakaserve na sa mga maliliit na mga bowl. And lalagyan na natin yan ng asin. Ready na yan, yung lagayan na yan, ready na yan para dadalhin doon. Hindi ko talaga to na-upload kagabi kasi nga late na rin kaming dumating and sobrang lamig. Ang sarap ng matulog pag uwi. Pagka may mga gathering yung mga amo na ganito, marami kaming mga Pilipina nakasama. Yung madalas namin nakasama, yung doon sa lagi naming pinupuntahang Baba House every Thursday, yun yung mga makakasama namin. And matutuwa kami din na mga Pilipina, mga kasambahay nila kasi nga syempre mag-get together yung mga amo, magkakasama din kami kahit pa paano merong saya. Kaya naman din sa mga ganitong okasyon, gusto ko meron akong dadalhin para sa kanila na hindi nila madalas kinakain. So ito na nga yung ating kutsinta. Wala tayong fresh na coconut, so cheese yung nilagay natin. Yung next na upload nito, yun yung mga kaganapan namin.